Attorney Darlene, ito pong RA 1379 or yung for feature law nga po natin na batas na naipasa kanina, sabi niyo po, noong 1955 pa, para bawiin ng gobyerno yung mga ari-arian o yaman ng isang opisyalis na hindi maipaliwanag. Sabi niyo po, ang unang ginawa niyo ay chinek kung buhay pa yung batas kasi nga po, 1955 pa siya. Pero para po sa inyo, itong RA 1379 na ito, ano bang kailangan nating gawin para po mas mapabilis yung proseso sa forfeiture? May kailangan bang i-amend sa batas kasi nga 1955 ba to? O kulang po ba sa political will para maipatupad ito? Tingin ko po, medyo nag-iingat sa case build-up. Kasi meron hong development katulad itong linggong lumipas. Di po ba nagkaroon ng plunder case against about the PIDAF, Napoles, Gigi Reyes, and Juan Ponce Enrile. Tumagal, tapos acquitted. So kaya napakahalaga talaga na maisaayos ang case build-up. Kasi pagka po may hindi, napakataas kasi ng burden of proof ng korte. So isa yan, pag-iingat. Pangalawa, ang nakikita ko po, yung baka po masusing na pinag-iisipan na pinag-aaralan ng DOJ kung sino sa kanila ang pwedeng maging state witness para po mabuo ang teorya. Yun po ang tingin ko na hindi basta-basta na magfa-file ng case. So ang DPWH po pinakamaaga, I think nung umupo si Secretary Dizon, meron siya kaagad na file ng mga cases na yung pinaka low hanging fruit kaagad, RA 3019 or yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act at saka malversation. So hindi muna itong mga iba. Marami ho kasing mga batas na pwedeng na-violate. Pero yung low-hanging fruit muna para mabilis. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!